Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang action horror drama mystery movie na may pamagat na Wrong Turn 2. Nagsimula ang pelikula sa isang artista at internet personality na nagngangalang Kimberly kung saan kasalukuyan itong nagmamaneho ng kanyang sports car sa isang liblib na gubat para puntahan ang shooting ng kanyang sasalihan na internet TV show. Nang mapansin niya na tila naliligaw siya ay tinawagan niya ang kanyang manager gamit ang kanyang cellphone para tanungin ito kung saan ba talaga sa lugar na ito gaganapin ang nasabing trabaho. Sa ilang saglit ay napahinto siya nang makita niya na mayroong dalawang magkahiwalay na daanan. Kanyang pinili ang daan na may nakalagay na karatula at hindi pa man nagtatagal nang bigla siyang nawala ng signal ay may lumitaw na isang misteryosong individual sa gitna ng daan na kanyang nasalpok nang hindi sinasadya. Dahil sa pag-aalala ay mabilis niyang nilapitan ito para tulungan subalit nakita niya na parang hindi ito tao at bigla na lang siyang sinakmal kung saan pinagkakagat siya ng misteryosong nilalang na parang mala-zombie. Mabilis siyang nagpumiglas na makawala sa halimaw na ito subalit hindi niya inaasahan na may kasamahan pa pala ito na nasa kanyang likuran na pala. Huli na nang mapagtanto ng artista na may mga halimaw na nilalang palang naninirahan sa daan na kanyang piniling pasukin at mabilisan siyang tinapos ng mga ito para maging pagkain. Samantala sa nasabing lokasyon ng shooting para sa nasabing TV show ay makikita na nandirito na ang ibang mga artista at mga sikat na content creator. Dahil mapaghanggang sa ngayon ay wala pa rin si Kimberly ay inisip nila na umatras na ito sa nasabing trabaho kaya napagdesisyonan ng mga direktor at cameraman na simulan na ang shooting. Mapag-aalaman na gumagawa sila ng internet TV show kung saan magkakaroon ng iba't ibang challenges ang mga artista at vloggers sa nasabing gubat na ang mananalo sa lahat ng pagsubok ay mag-uuwi ng malaking halaga ng cash prizes. Sa pangunguna ng isang veteranong retired army na si Dale ay ito ang naging host ng nasabing palabas na tinatawag nilang Apocalypse at binubuo ito ng mga kalahok na sila Elena, Jonesy, Nina, Jake at Amber. Pinalitan din ng isang staff na si Mara ang bakanteng posisyon na naiwan ni Kimberly dahil sa pag-aakala nila na hindi talaga ito sumipot sa nasabing show. Nang magsimula na ang mga challenge at nagpares-pares ang mga kalahok sa gitna ng gubat ay lumikha sila ng mga ingay at pambubulabog sa lugar na naging dahilan para marinig sila ng mga halimaw na nilalang na agad-agad na unang inatake ang mga direktor ng palabas. Napansin kaagad ni Dale na nawawala ang mga ito kaya naghanap siya sa paligid. Sa hindi niya inaasahan ay nasorpresa siya nang may naghagis sa kanya ng isang palakol at sinimulan din siyang paulanan ng mga pana. Nakita niya ang isang nilalang na may gawa ng mga ito kaya mabilis niya itong ginantihan ng atake subalit laking pagtataka niya nang hindi man lang ito ininda ng nasabing nilalang at sa kanyang paglingon ay may isa pang halimaw na agad siyang pinatulog sa isang suntok. Habang nasa gitna ng ilog ang cameraman na si Peter kasama sila Jake at Elena ay naisipan nilang gumawa ng kababalaghan subalit tumutol si Jake sa gusto nila kaya naisipan na lang ng dalawang ito na sila na lang. Kasabay nito ay nakakita sila Jonesy at Amber ng malaking iniihaw na kakaibang karne. Naisip nila na para sa kanila ito kaya kanila itong kinuha at pinagsaluhan kasama si Jake. Nang matapos ang dalawa sa kanilang ginawa ay sinabi ni Elena na may iwan muna siya sa tabing ilog subalit tila isa itong malaking pagkakamali dahil kanina pa pala na may nanonood sa kanya at mabilisan siyang sinugod ng isang babaeng halimaw na galit dahil sa pagseselos nito sa artista. Kasabay nito habang walang kamalay-malay ang iba sa mga nangyayari sa mga kasama nila ay pumasok sila Mara at Nina sa isang lumang kakaibang bahay na kanilang natagpuan sa gubat.
Nakita nila sa loob ang litrato ng parabang isang pamilya, subalit nakita nila nakakaiba ang mga itsura ng mga ito na parang hindi sila mga tao. Kalaunan ay nagkamalay na ang dating sundalo na si Dale kung saan iginapos siya ng mga halimaw na mutant, habang makikita na tila tuwang-tuwa pa ang mga ito dahil madami silang makakain ngayon na parabang piyesta lang. Nang isusunod na sana siya ng isang halimaw na ito ay hindi pumayag si Dale na basta-basta na lamang sumuko. Mabilisan niyang pinabagsak ang mutant at dagli-dagli rin niyang tinanggal ang tali bago niya ito nilabanan ng mano-manong puwersa gamit lamang ang kanyang mga kamao. Dahil sa pagiging veteranong dating sundalo ay walang kahirap-hirap niyang pinaggugulpi ang nilalang na ito hanggang sa magawa na niya itong mapaputukan na naging dahilan ng pagtilampon ng halimaw na mutant patungo sa lawa. Matapos nito ay mabilisan siyang kumuha ng mga magagamit na armas na panlaban at umalis na siya para subukan na masabihan ang iba pa niyang mga kasamahan na walang kamuwang-muwang na may mga halimaw pala sa gubat na ito. Subalit tila huli na siya dahil maging ang sasakyan nilang gamit sa pagpunta dito ay sinalakay na rin ng mga halimaw na mutant at maging si Peter ay kanila nang tinapos ng walang pakundangan kasabay ng tuluyan nilang pagtangay sa nasabing sasakyan na nag-iisa nilang gamit para makaalis sa malaimpyernong lugar na ito na pinamumugaran ng mga halimaw na mutant. Nasaksihan nila Mara sa loob ng nasabing bahay ang mga nilalang na nanganak pa ng isang nakakakilabot na supling na halimaw din. Kalaunan ay nahuli rin sila ng mga ito kaya takot na takot silang nagpumilit na makalabas agad ng bahay, subalit nang magawa nilang makalabas dito habang takot na sa pagmamadali sa pagtakbo pabalik sana sa kanilang sasakyan ay kamalas-malasan na tinamaan si Mara ng armas na nagmula sa atake ng lalaking halimaw na mutant. Dahil dito ay tahimik na nagtago na lang si Nina sa mabangis na halimaw na ito hanggang sa dumating pa ang ibang mga halimaw nitong kasamahan dala ang kanilang sasakyan upang ihatid ang malamig na kaibigan sa kanilang imbakan ng pagkain. Pagkabalik ni Nina sa kanilang ginawang campsite ay mabilis niyang ikinuwento ang mga nangyari, lalong-lalo na ang patungkol sa mga halimaw na kumakain sa mga kasamahan nila sa gubat na ito, subalit hindi siya pinaniwalaan agad ni Jonesy at sinabing parte iyon ng show at special effects lamang ang lahat ng nakita nila para subukin sila, pero nang makita nila ang tato ng kinakain nilang masarap na barbecue ay napagtanto nila na ito pala ay walang iba kung hindi ang kasamahan nilang si Kimberly na naunang ginawang pagkain pala ng mga nasabing halimaw na mutant. Kaagad silang tumakbo para hanapin ang kanilang sasakyan, subalit hindi pa man nagtatagal ay natigilan sila nang makita sa hindi kalayuan ng isang halimaw na mutant na may inaanong kung sino. Inakala nila na si Elena ang babaeng ito kaya dagli nilang sinubukan na tulungan siya, ngunit nagkamali sila ng akala dahil isang babaeng mutant din pala ang nasabing individual at mabilis silang sinubukan na sugurin ng dalawang ito. Sa ginawang pagtakbo ni Nina ay nahulog ito sa isang malalim na hukay na gawa rin ng mga mutant, habang sila Jake naman ay pilit na nakikipagbakbakan at iniiwasan ang mga atake ng dalawang halimaw para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kasabay nito ay makikita na nakarating si Dale sa isa pang bahay sa gitna ng gubat. Natagpuan niya sa loob ang isang matanda na nagpakilala sa pangalan na Maynard. Hinayaan siya nito na makapagpalit ng damit, subalit sa ilang sandali lang ay sinimulan siyang sugurin nito dahil mapag-aalaman na alaga pala ng matanda ang nasabing halimaw kanina na tinapos ni Dale. Dahil dito ay kumuha si Dale ng dinamita at mabilisan niyang ipinuslit ito sa damit ng nagwawalang baliw na matanda. Bago pa siya nito mapaputukan ay sumabog na ito. Naging maaksyon din ang mga naging tagpo sa gitna ng gubat, kung saan hindi nagtagal ay matagumpay nilang napabagsak at mailigpit pa ang isa sa mga ito, pero sa isang iglap lang ay bumalik ito sa normal na para bang walang iniindang kahit ano. Dahil dito ay nalaman nila na bukod sa sobrang bangis ng mga ito ay tila hindi nila magagawang magapi ang mga kakaibang nilalang ng ganoon kadali. Dumating ang isa nilang kasamahan sakay ng lumang kotse.
Habang patuloy silang nagtatakbuhan ay sinabi ni Jake sa dalawa na mauna na silang tumakas sa lugar dahil babalikan niya muna si Nina para tulungan ito. Na-corner sila ng babaeng mutant na may gamit pang armas sa tabi ng talon. Wala silang ibang napagpilian kung hindi lumundag sa tubig para matakasan ito. Dahil sa putok ay nalaman na ni Dale ang kinaroroonan nila kaya maliksi itong naghanda ng mga gamit na para bang sasabak siya sa gera. Walang tigil na nagpatuloy lang sa pagtakbo sila Jonesy at Amber para maiwasan ang mga nasabing halimaw na mutant na patuloy silang gustong makuha. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginawa nilang pagpupursigi sa pagtakas sa mga nilalang na ito ay natunton pa rin sila ng isang halimaw at sinimulan silang patamaan na kaagad naman nilang naiwasan, subalit habang patuloy silang tumatakbo ay nakatapak si Jonesy ng isang patibong na inilagay ng mga mutant sa buong paligid na agad na nagtali sa kanyang paa pataas. Sinubukan kaagad na tulungan ni Amber ang kasamahan niyang ito, ngunit maging siya ay nakatapak ng kaparehong patibong na naging dahilan para matunton na sila ng mga halimaw na mapapansin na mga nagagalak pa dahil madadagdagan na naman ang kanilang mga pagkain. Kalaunan ay magkahawak kamay nilang parehong nilisan ang mundo habang tuwang-tuwa pa ang tila binatang halimaw na ito. Nang magawang makaahon nila Nina at Jake mula sa ginawa nilang pagtalon sa tubig ay nagpatuloy sila sa tangkang pagtakas sa lugar hanggang sa marating nila ang tila isang lumang abandonadong factory na nasa lugar din. Pagkapasok nila sa loob ay bumungad sa kanila ang napakaraming bilang ng mga sasakyan na pagmamay-ari ng mga naunang minalas sa lugar at kinuha ng mga halimaw na mutant. Dahil dito ay napagdesisyonan ng lumabas agad nila Nina, subalit natigilan sila nang marinig ang boses ng kasamahan nilang cameraman kanina na sumisigaw at humihingi ng tulong. Hinanap nila ito hanggang sa malaman nila na nanggagaling ang ingay sa kanilang puting sasakyan na nandirito na rin pala. Kaagad na pinasok ito ni Jake at kanyang nakita sa loob ang isang video recording kung saan nakita niya na kaninang umaga pa pala ito nakuhanan. Huli na nang mapagtanto niya na patibong na naman ang lahat dahil lumitaw na ang mga halimaw na mutant at magkasunod silang tinangay ng mabilisan ng mga ito patungo sa kanilang parang bahay kung saan kumpleto pa sila ng mga kagamitan sa loob ng kwarto na ito. Napagkatuwaan pa si Nina ng mga ito nang tila isinama siya sa lamesa para maghapunan kasama ang buong pamilya ng halimaw na mga mutant. Kalaunan ay dumating na si Dale at batid niya na sobra na siyang huli dahil tila sila Jake at Nina na lang ang natira sa kanila kaya gumawa ito ng mabisang hakbang para makuha agad ang atensyon ng buong pamilya ng mga halimaw na ito. Nang makita niya ang dalawang ito na pilit siyang hinahanap ay walang alinlangan niyang tinapos ang mga ito gamit ang pampasabog. Dahil dito ay nag-alisa na ang mga nagbabantay na mga halimaw sa dalawa. Mabilisan niyang pinakawalan si Nina at sinabi dito kung saan ang ligtas na daan palabas. Sunod niyang pinakawalan si Jake, subalit hindi niya inasahan na makakabalik kaagad ang mga nilalang na gustong tumapos sa kanila kaya buong kabayanihan nitong isinakripisyo na lang ang sarili para makalabas na din si Jake dahil alam niya na dumating na ang kanyang katapusan. Sumabog sa galit ang mga magulang na mutant dahil sa nangyari sa dalawang anak nila kanina kaya pilit na hinabol ng mga ito si Jake kung saan sinubukan siyang tapusin ng agaran gamit ang makina na ito. Gusto nang tumakas ni Nina para matapos na ang lahat subalit naisip niya na kinakailangan ni Jake ang kanyang tulong dahil tinulungan siya nito kanina at hindi iniwan. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang sumagpang sa halimaw at talagang buong lakas niyang kinagat ang nilalang na ito. Sinundan din naman kaagad ito ni Jake ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake na nagpabagsak sa halimaw sa makina na gamit nila sa paggawa ng pagkain. Napasugod kaagad ang asawa nitong halimaw din at tinangka agad ng mutant na iligpit si Jake. Mabuti na lamang ay naging maliksi si Nina at ginamit nito ang sariling patibong ng mga halimaw na mutant para tapusin sila. Sa hinaba-haba ng kanilang pinagdaanan dulot ng mga kakaibang nilalang na ito ay sa wakas ay makakaalis na rin sila sa malaimpyernong gubat. Sa pagtatapos ay nakita nila ang magandang sports car kanina ni Kimberly at ito na ang ginamit nilang sasakyan paalis ng lugar.
Special shoutout kay Susan Gozem, kay Asian F-Boy ng Bohol, kay Junior Fidel, kay Mengay Pangit, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.